Yo, quick discussion naman tayo sa isa sa mga top ban hero ngayon sa MPL, si Phoebus. Tingnan nyo, sa 3 linggo, 6 na beses pa lang siyang napipili at 26 times naman siyang naban. Kaya umpisa na kagad natin para matry nyo na kagad sa rank game kung hindi ito mababan. Walang specific na combo kay Phoebus, situational kasi yung pag-activate ng ultimate niya. Kaya para mas maintindihan nyo yung gameplay ni Edward, syempre kailangan nating paspasan yung skill mechanics niya. Ito nga din pala yung timestamp ng video to. Yung passive niya, tuwing may tatalon, lilipad o kaya makakaladkad sa paligid mo, mababawasan ng 1 segundo yung cooldown ng skill mo. First skill naman, ito yung magiging main damage at sustain mo. Kasi tuwing tatama to sa hero, bukod sa damage, magkakaroon ka ng shield na base sa HP at magic power mo. Kaya bagay na bagay dito yung Clock of Destiny at saka Blood Wings. Kumakalat din yung damage nito pag tumama sa hero o kaya sa jungle monster. Yung second skill naman, ito yung magiging trigger ng last skill mo. May bilog na lalabas sa lupa tapos pagkalipas ng 1 segundo, may higop sa gitna lahat ng nasa loob ng bilog. Hindi ko alam kung engot lang ako pero hirap na hirap akong patamain to. Kaya bumibili ako ng Ice Queen Wand para kahit papano mas slow muna yung kalaban, mas may chance na magstay sila sa bilog. Dahil madalas ko din namang hindi napapatama to, ginagamit ko lang din to pang check ng damo para malaman kung may nagkaabang sa akin. Sa last skill naman, tuwing may tatalon, lilipad o makakaladkad sa paligid mo, pwede kang mag-teleport sa kanila na may kasamang damage. Pati ng first skill mo, may bigay din tong shield na based din sa HP at magic power mo. Kaya sulit na sulit talaga sa'yo yung COD at Blood Wings. Medyo mabagal din yung cast animation nito kaya malaking tulong din yung slow nung Ice Queen Wand para maihabol mo yung hampas ng first skill mo. Tulad ng sabi ko kanina, walang combo kay Phoebus, ini-spam lang talaga niya yung first at ultimate niya para sa sustain. Tapos tamang alalay naman sa skill 2 para ma-activate mo ulit yung ultimate mo. Bukod doon, gumagamit din si Edward ng flame shot para ma-activate niya ulit yung ultimate niya. Para sa Elite Skin Raffle natin, ang tanong ngayon ay ilang beses ginamit ni Edward yung flame shot niya sa video to. Same pa rin yung mechanics, kailangan nyo lang i-message yung sagot nyo sa Facebook page natin. Tapos, ira-raffle natin next week yung mga nakasagot ng tama sa mga tanong natin para malaman kung sino yung mananalo ng Elite Skin. Pagdating sa draft, bago mo piliin si Phoebus, make sure na nakaban si Esme o napili na siya ng kakampi mo. Yan kasi talaga yung number 1 na counter sa Phoebus. Kung kalaban mo naman si Phoebus, ang nakikita kong pinangtatapat sa kanya ay Uranus, Exborg, Balmond o kaya Barats. Hindi man sila direct counter tulad ni Esmeralda pero mas nakakapalag sila compare sa ibang meta na XP laner. Dahil may idea na kayo sa skill mechanics ni Phoebus, pag-aralan naman natin yung mga tips na makukuha natin galing sa gameplay ni Edward. Di man kayo nanalo nung August Epic Skin Raffle natin, huwag kayong mag-alala dahil marami pa tayong raffle ngayong September. Isa na dito yung September Epic Skin Raffle natin. Tulad pa rin ng dati, ang kailangan nyo lang gawin ay mag-like at mag-comment sa video to or sa kahit anong video i-upload ko ngayong September para more chances of winning. This time, hindi nyo na kailangang i-share yung video natin sa Facebook. Pero syempre, malaking tulong pa rin sa channel natin kung magagawa nyo yun. Good luck!
Unang-una at pinaka-importante sa lahat, dahil sa mechanics ni Phobius, mas natitake advantage mo yung skills mo pag maraming nagdadash sa paligid mo. Kaya make sure na lagi kang present sa mga clash, lalong-lalo na sa mid to late game. Huwag ka lang tumambay sa lane mo. Tignan nyo to, galing sa bot si Edward pero tatakbuhin niya talaga yung clash sa top. Dahil dito, naubos nila yung Bren at dito na din nagumpisa yung comeback ng Blacklist. Hindi niya rin tinitipid yung paggamit ng skill 2 niya, lalong-lalo na kung wala sa mapa yung mga kalaban. Huwag ka ding matataranta pag nadadalaw ka at huwag na huwag kang tatakbo ng diretsyo. Mag skill 1 ka habang umaatras. Make sure na natetig advantage mo yung shield galing sa skill 1 mo, parang yung ginawa ni Edward dito. Kay Oheb, dalawang execute. So alam nila this is a sustained battle. Hindi yata nila kaya si Edward dito even with the Halo card. Dito na si Wise. Hindi nila kinakaya. Di kaya? Ang sakit sa ulo. Dahil nate-teleport ka ng ultimate mo sa tabi mismo ng kalaban mo, may mapagkakataon talagang mapupunta ka sa bad spot. Kaya huwag kang trigger happy na spam lang ng spam ng ultimate. Pwede mo namang i-reposition muna yung sarili mo, saka ka na lang ulit mag-ultimate. Matagal naman kasi yung duration at malawak din yung range niyan. Parang yung ginawa dito ni Edward, nag-flicker yung Ruby kaya nakapag-ultimate siya. Kaso, nasa loob na siya ng tore. Kesa i-spam yung ultimate niya, ang ginawa niya, bumak muna siya ng konti para lang hindi tuloy-tuloy yung damage ng tore sa kanya. Tapos, saka na lang ulit siya nag-ultimate. Kung pinilit niyang i-spam yung ultimate niya doon, baka namatay siya dahil sa damage ng tore. Tulad ng sabi ko kanina, medyo mabagal talaga yung cast animation ng ultimate mo. Kaya may mga panahon talagang hindi to tumatama sa kalaban. Kaya minsan, tinatimingan talaga ni Edward yung paggamit ng ultimate niya. Pag na-crowd control na yung kalaban, o kaya nakapag-dash na to. Hindi lang siya basta talon ng talon. Pagdating naman sa build, may dalawang build path na sinusunod si Edward. Pag lamang sila sa early game, nag-burst build siya. Pag nalugi naman sila sa early game, nagtatank build na lang siya. Ang kagandahan kasi kay Phobius, hindi lang magic items yung beneficial sa kanya. Maganda din para sa kanya yung mga defensive items. Kasi nag-i-scale din yung shield ng mga skills mo sa total HP. Sa burst build, inuuna niya lagi yung Clock of Destiny. Ang perfect kasi ng item na to kay Phobius. Kasi yung bigay nitong magic power at HP ay parehas na nakakatulong para lumaki yung shield niya. Dominance Ice naman kasi lagi kang nasa tabi ng kalaban kaya mate-take advantage mo talaga yung anti-sustain na aura. Next, yung Ice Queen 1. Dahil medyo mabagal nga yung cast animation ng skills mo, malaking tulong yung slow nito para tumaas yung chance na mapatama sila. Dagdag mo pa yung bigay nitong magic lifesteal na additional sustain na din. Sunod dito yung Oracle para mas mapalaki palalo yung shield mo at magic defense na din. Kasi malamang sa gantong panahon may item na din yung mage ng kalaban. Tapos Blood Wings naman para sa last item. Tulad ng Clock of Destiny, napakalaking tulong ng magic power at additional HP na bigay nito para mas lumaki pa yung shield na galing sa skills mo. Sa defensive build naman, same lang din sa burst build na inuuna niyo yung Clock of Destiny at saka Dominance Ice. Tapos situational na yung kasunod. Depende kung ano yung kailangan mo. Kung physical defense, pwede kang mag-antik kiras. Kung magic defense naman yung kailangan mo, pwede kang mag-oracle, Athena's shield o kaya radiant armor. Pagdating naman sa emblem, mas gusto ko pa rin yung impure mage para sa mana regen. At least hindi mo na kailangan mag-demon shoes. Pwede ka nang dumiretso ng tough boots o kaya warrior boots. Pandagdag sa kunat, kailangan mo yan kasi lagi ka nasa harap ng kalaban. Yun na lang muna sa ngayon. Salamat sa panonood.